Ang ating pong pag-aaralan, maganda po yung pag-aaralan natin ngayon. Okay po. So ang title po ng pag-aaralan natin ay Why I am not growing spiritually. Okay po. Why I am not growing spiritually. Bakit hindi ako lumalago sa spiritual na buhay ko? Bakit hindi ako lumalalim sa Panginoon? Ilang years na akong Kristiyano, pero bakit mababaw pa rin ako? Okay po. Ito pong topic na pag-aaralan natin ay kung gusto natin maging successful itong year 2025, hindi lang itong year 2025, but every year, every day, every month, or every weeks, okay po, every month, kung gusto natin maging malakas, kung gusto natin maging successful, kung gusto po nating maging matibay sa mga trials, sa mga challenges, okay, hindi po tayo kaya ng mga pressure sa buhay natin, we need to grow spiritually. Amen po. Itong year 2025, napakaganda po na magsimula tayo ng magandang simula. Sabihin mo sa katabi mo, magsimula ka ng magandang panimula. Okay po? The reason kung bakit marami sa atin ay pumapalpak ang buhay. Okay? Pag may problema, para kang nilang paso ng kaaway ni Satanas, okay po? Kasi hindi ka nag-grow sa iyong relasyon sa Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever. Okay? O hindi ka nagle-level up, okay po? Itong topic natin ay parang patanong to question. Why I am not growing spiritually? Tanungin mo yan sa sarili mo. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, bakit hindi ako nag-grow spiritually? Bakit hindi ako lumalago? Bakit hindi kayo lumalago? Kung hindi tayo lumalago, there are something wrong in our spiritual life. Mayroong problema, mga kapatid. Okay po? Why many believers are not growing spiritually? Okay, ang dami ng taon sila naglilingkod sa Lord, pero hindi sila nag-grow. Okay? There are something wrong in our spiritual life. Okay? Ano na ba ang status ng iyong relasyon sa Panginoon? Ano na ba ang level ng iyong spiritual life sa Lord? Kung gusto nating maging strong, kung gusto nating maging success, maging matibay araw-araw, we need to grow. Okay? We need to go deeper and deeper, okay, ng ating pong relasyon sa ating Panginoon. Panginoon, are you growing spiritually or are you struggling spiritually? That is, a nice question, okay? Ikaw ba ay nag-grow spiritually o ikaw ay nag-i-struggle? Okay po. Pastor, pwede bang, every Sunday sa church na lang ako? Ayoko mag-involve sa mga training, ayoko mag-involve sa prayer and fasting, okay? Ayoko mag-involve sa mga cell group. Nandito na ako ng Sunday eh. Kailangan ko pa bang mag-pray every day? Mag-fasting? Okay? So kapag wala kang involvement, hindi ka lalago. Okay po? Mamaya, ko po sa inyo yan. Dapat po na-enjoy natin yung buhay natin. Kung gusto talaga nating mag-grow spiritually, kailangan na-enjoy po natin yung buhay natin bilang Kristiyano. Kapag hindi ka na nag-e-enjoy sa yung paglilingkod sa Lord, okay, iba na ang ine-enjoy mo. Nakuha po natin, when we are growing, we are changing. Kapag tayo po ay lumalago, nababago ang buhay natin. Ngayon, kung hindi ka mag-grow spiritually, walang changes na makikita sa life mo. Ganon at ganon at ganon ka pa rin. Okay po? If we are not growing, we are not changing.
we need to live victoriously. We are live victoriously if we are grow spiritually. Kayo na lang mag-correct ng English ko. Kung gusto nating mabuhay ng laging tagumpay at hindi laging talunan, kailangan mong mag-grow spiritually. Kailangan mong lumalim sa Lord. Bakit may mga taong ayaw lumago sa Panginoon? Kaya nga nung sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, let down your net. Okay? Hindi sa mababaw pinahagis ng Panginoon, kundi sa malalim. Bakit? Kasi sa mababaw, puro basura lang ang nandiyan, mga goldfish. Doon sa malalim, andyan yung mga malalaking isda, andyan yung mga tuna. Kaya ayaw ng Lord na maging mababaw ka. Ang gusto ng Panginoon, lumalim ka. Okay? When you are in the deep water, lalangoy ka sa presence ng Lord. Pero kung nandoon ka lang sa mababaw, hindi ka lalangoy sa presensya ng Panginoon. Huwag kang matakot na lumalim sa Lord kasi andyan ang kayamanan. Sa dagat, ang kayamanan na sa malalim na part, wala sa mababaw. Basura nandyan. If you want to grow deeper and deeper to the Lord, invest your life and invest your time sa pananalangin. Invest your time in the presence of the Lord. Okay? Kaya tayo araw-araw nag-i-struggle kasi hindi naman tayo nag-desire, okay, na lumago sa ating Panginoon. Alam niyo ba dapat na mas angat ang growth natin kaysa sa mga struggle natin sa buhay? Nakuha niyo, dapat mas mataas yung faith mo kaysa sa mga struggle mo. Kapag hindi nag-level up ang faith mo at nagle-level up ang mga struggle mo sa buhay, lalamunin ka nito ng buhay. We need to evaluate ourselves, okay? We need to evaluate ourselves kung saang level na ba tayo ng ating relasyon sa Panginoon. Sa Hebrews chapter 6, verse 1, sabi diyan, let us not stop going over the basic teaching. Sa ibang translation, we need to live elementary teaching. Bakit? Mga college na kayo eh. Kung hindi nyo iiwan yung mga elementary teaching na yan, hindi kayo magle-level up. Ibig pong sabihin yan, iwan nyo na yung mga pambatang kaisipan. Okay po? Dapat mag-level up na kayo, dapat mag-grow na kayo. Hindi pwedeng habang buhay bata kayo. Si Jesus ba, habang buhay naging santo ninyo? Okay po. Nag-grow siya eh. Okay? Lumago po siya. Spiritually, physically, and understanding. Sabi yan, ano bang ibang sali niyan? So let us stop going over the base. Yung mas mababaw. NLT kasi yan eh. Okay po. Yan. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity. Grabe, Napaka-importante po niyan. Hindi na po gatas ang iinom natin. Solid rice na po. Ang gatas pang baby lang yan, hindi ka na baby. Okay? Makapal lang nga yung buhok mo sa ilong eh. At sa mga binti eh. Okay? Pangit naman kung baby ka, puro bigote ka. Okay? Okay, maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Iwan na natin yung mga bagay na pangbata. Okay po? Live the elementary teaching. Okay, ibig sabihin ng live elementary teaching, we need to move forward with all our hearts. We need to move forward with all our strength. We need to go forward with all our passion. Mga kapatid, mag-move forward na tayo. Okay, mag-move on ka na.
Past is past, tapos na po yan. We should grow, we should matured in our faith. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, okay po, yung translation ulit, medyo malalim tong translation eh. When I was a child, I spoke and reasoned as a child. Yan na ba yung mababaw? Okay. Yan. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Okay? Nung bata ka pa raw, nagsasalita ka ng pambata, nag-iisip ka ng pambata. Okay? But you are not child enough. Okay po, hindi ka na bata eh. Ilang years ka na ba bilang Kristiyano? Paulit-ulit na lang po tayo. Okay? You are acting like a child. You talk like a child, but you are not a child. But you are talk like that. Nagdudugo yung ilong ko ah. Bahala na kayo sa English ko ah. Okay po. Matanda ka na pero isip bata ka pa rin. Matandang Kristiyano ka na kung magsalita ka para ka pa rin bata. Alam niyo yung mga bata, they are reasoning. Okay? Marami silang mga excuses sa buhay nila. Kung marami kang excuses sa buhay mo, okay, hindi ka talaga mag-grow spiritually. Prayer and fasting na naman. Nandiyan na nga ako pag Sunday. Ayoko mag-involve dyan. Sunday is enough. Okay? Kumakain ka lang once a week ng salita ng Panginoon. Kamusta na kayang kaluluwa mo? Payat na siguro yan. Naranasan niyo na ba kumain physically once a week lang? Yung once a day nga napakahirap na eh. Yung once a week pa kaya? Yung spiritual life mo or yung kaluluwa mo, pinipid mo lang siya once a week. Okay po? Kawawa naman yung kaluluwa mo. Kung sa physical yan, baka payat ka na. Hindi lang yun, baka maaga ka pang mamatay. Nakuha po natin, 5 reasons why we are not growing in our spiritual life. 5 dahilan kung bakit tayo po ay hindi lumalago. Okay? Physically, you are growing, but spiritually, okay, nagiging, nagiging bonding ka. Okay, unang reason, no desire to grow. Wala kang ka-desire na lumago. Okay, ang desire mo nasa ibang bagay. Wala na sa spiritual things ang desire mo. Ang heart mo, malayo na sa mga spiritual things. Malayo na sa Panginoon. Kaya itong year 2025, napakaganda na magsisimula tayo, na tayo po ay lumalim sa Panginoon, sa relasyon natin sa Lord. Kahit anong dumating sa life natin, kahit anong pang dumating na pandemic yan, okay, hindi ka kayang tibagin. Why? Kasi malalim ka na sa Lord eh. Malago ka na. May mga bali-balita na naman po ngayon. Okay, ang China nag-lockdown na because of another virus. O fake news daw. Okay? Hindi ko alam kung fake news o good news or legit na news yan. Pero ang mahalaga, tayo ay patuloy na lumalago sa Panginoon kahit anong dumating dilubyo. Hindi ka kakayanin ng mga problema na yan. Okay? Kaya ka hindi lumalago spiritually kasi wala ka ng desire na lumago. Okay po? That is the main reason why we are not growing spiritually. Wala ka ng desire. Ang desire mo na sa mga pera na, ang desire mo na sa trabaho na, ang desire mo na sa bahay na magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng sasakyan. Hindi na ang desire mo sa Lord, lumago. Iba na ang minamahal mo ngayon. Hindi na si Lord. Sa Revelation chapter 2 ba yun?
Ito lang ang pinagdaramdam ko sa inyo, sabi ng Lord, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Hindi mo na iniibig ang Panginoon. Ang mundo na ang iniibig mo. Okay po? Kapag sinabing wala na tayong desire to grow, wala ka ng intention na lumago. Wala ka ng action. Kapag wala ka ng intention na lumago, wala na yung manifestation. Kapag wala ng intention, wala ng manifestation. Nakuha po natin, hindi ka na magkakaroon ng desire na mag-pray, mag-fasting, wala ka ng desire na umattend ng cell group, wala ka ng desire na mag-handle ng cell group, wala ka ng desire na umattend ng mga conference, sumama sa mga outreaches. Kasi nga, hindi ka nagde-desire na lumago sa Panginoon. We don't have a deep desire, okay, na mag-take action po tayo. Kapag wala ka ng desire, hindi ka na mag-grow. Do not expect fruit if you don't plant a tree. Ulitin ko huwag kang mag-expect na mag-harvest ka ng prutas kung hindi ka naman nagtatanim. Huwag kang mag-expect na magiging matibay ka kapag may dumating na bagyo sa buhay mo. Huwag kang mag-expect ng blessings kung wala ka namang ini-invest. Kung wala ka namang itinatanim. Ang mahirap niya, nag-expect tayo ng harvest, wala naman tayong itinatanim. Okay? Walang magsasaka na umani nang hindi po nagtanim. Yan po ang principle ng ating Panginoon. Okay po. Punta ka ng punta sa church. Every Sunday, nandito ka. Taon-taon, nandito ka. But you are still struggling for your growth. Hanggang ngayon, 10 years ka na, 15 years ka na, 5 years ka na, struggle ka pa rin sa paglago mo sa Panginoon. Kaya ang leader mo, hirap na hirap sa'yo. Ang dami nating reason, ang dami nating mga excuses. Okay, natambaan ka na ng excuses sa buhay mo. Okay, natabunan ka na ng mga reason sa buhay mo. Puro ka dahilan, hindi ako pwede. Okay? Hindi ka po talaga mag-grow. You are the same yesterday, today, and forever. Magiging ganun ka pa rin. Tandaan po natin yan, okay? Wala na pong alab. Sabihin nyo, alab. Wala nang alab ang ating mga puso na lumalim at lumago pa sa Panginoon. Pangalawa, we tied up more excuses. Tama ba yan? We tied up more excuses, okay? Okay, excuses killed our growth. Yung mga excuses na yan, yung mga dahilan na yan, papatayin nito yung ating spiritual growth. Gusto mong lumago, ang dami mo namang dahilan. Do not expect growth if you have a lot of excuses in your life. You will be a prisoner of your excuses. Ikaw ay magiging bilanggo ng mga dahilan sa buhay mo, kaya hindi ka mag-grow. Pastora Sarah is a mother to every one of us. Tama ba? He prayed for you. Pag may sakit ka, pinagpipray ka niya. Pag may sakit ka, inaalala ka niya. Okay, pag wala ka, hinahanap ka ni pastora, hinahanap ka ng leader mo, kinakamusta ka, okay, binibisita ka pag meron kang problema, sinasamahan ka, pinapayuhan ka, inile-level up ka, and you are still full of excuses. Grabe. Spiritual mother. Yung ang biological mother mo, nag-aalala sa'yo eh. Ayan pa kayang spiritual mother mo. Ang hindi. Okay? Yung mga biological family natin or mother, parents, iiwan natin yan pag namatay tayo.
Pero yung mga spiritual mother, kahit magkandamatay tayo dito sa lupa, magkakasama pa rin tayo sa heaven. Amen ba? Grabe. Tayo ay ginapos na ng ating mga reasoning, mga dahilan. Okay? We do not expect kung growth sa buhay natin kung tayo po ay puro excuses. We can grow when we embrace challenge or pressure. Okay, ang mga nag-grow lang po, yung mga willing na magkaroon ng challenge sa life nila. Willing ka na tanggapin yung mga pressure. Kami nga, 5 ang anak namin, no? More pa daw, ayoko na. Okay, hindi kami ano tawag doon? Hindi kami makabuelo. Gusto namin bumelo, hindi kami makabuelo. O kaya yung mga single dyan, yung mga nanay na dyan, na malalaki na yung mga anak nyo, kayang-kaya nyo ng bumuelo. Marami na kayong pwedeng gawin. Kaya lang, ayaw nyong lumabas ng bahay. Gusto nyo manood ng TV, magkape, kumuyakoy, hindi kayo lalago dyan. Hindi kayo lalalim dyan sa Panginoon. Okay po, hindi nyo makikita ang Lord magpe-perform ng miracle kung lagi ka lang nasa loob ng bahay. Kailangan po nating mag-advance. Okay po? Kaya if you want to grow, wag mong alagaan yung mga excuses sa buhay mo. If you want to grow, wag mong babyhin, okay? Yung mga excuses sa ating mga buhay. Okay po? And then, if you want to grow, learn to embrace challenge and pressure. This year, 2025, learn to embrace challenges and pressure sa buhay mo. Okay po? Dapat excited tayo kapag merong cell group. Excited tayo kapag merong mga mentoring kay Bishop. Dapat excited tayo sa mga prayer and fasting. Kaya ka nagkakasakit eh. Puro kalamon. Ayaw mag-fasting. Alam niyo ba, napakaganda ng fasting sa katawan natin. Tinatanggal niya yung mga bulok sa ating tiyan. Okay po, kasi may mga imbak na bulok na pagkain sa tiyan natin. Ang tinatanggap po kasi ang dinadigest ng ating tiyan, yung mga bago lang pumapasok. Pero yung mga bulok na naka-stack na dyan, hindi yan i-digest hanggat merong mga bagong pumapasok. Okay po? Kapag tayo po ay nagpa-fasting, kapag wala siyang ma-digest, uutusan ng mind, yung blood, na ilabas yung mga bulok na yan. Yan po yung i-digest. Nakuha niyo po? Kaya hindi lang spiritually, lalalim ka sa Lord, but physically, gumaganda yung ating physical na katawan. Okay po? Sino po mag-i-engage sa prayer and fasting? Sana po lahat tayo mag-engage. Para po tayo ay lumago at lumalim. Okay po, ano ba yung mga challenges na yan? Ito, binanggit ko na kanina. Engage in prayer and fasting, training, cell group, outreach, gimmick, at kung ano-ano pa. Okay po. Number 3. Yan. Number 3, that is the reason kung bakit hindi po tayo nag-grow spiritually. No devotional lifestyle. Ako, rin ako dito minsan, struggle din ako. Okay? Nag-ano rin po talaga ako dyan. Struggle. But we need to fight, okay, para lumago po tayo. No devotional lifestyle. Okay, devotional means you have special moment with God. Tanungin mo yung katabi mo, tanungin mo yung sa sarili mo, meron ka pa bang special moment sa Lord? O wala na? Meron ka pa bang quality time sa Panginoon? Or wala ka ng quality time sa Kanya? Yung quality time mo, binibigay mo na sa iba. Okay? Alam niyo mga kapatid, we need to have
devotion every morning. Huwag kang umasa sa preaching lang ni pastora. Huwag kang umasa sa preaching lang ng mga pastor. Hindi ka lalago sa mga preaching. Lalago ka sa iyong everyday devotion with God. With your special moment with the Lord. Okay, huwag kayong umasa sa mga preaching namin. Hindi kayo lalago dyan. Okay, mas lalago kayo kapag meron pa kayong mga personal devotion. Okay po? You need to feed your soul or your spiritual life every day. Okay po? You need to invest your time with God. Our first growth is to establish your quality time with God and reading your Bible every day. Okay, establish your spiritual growth by reading and meditating the Word of the Lord. We should have to plant yourself in the presence of our God. Itanim mo ang sarili mo, itanim mo ang buhay mo sa presensya ng Panginoon. Read your Bible, pray every day. May piyok-piyok pa yan, ha? Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. Hindi sinabi doon na worry every day. Read your Bible, worry every day. No. Ang sabi yan, pray every day. Hindi mo kailangan mag-worry. Your job is not to worry, but your job is to pray. Okay? Hindi naman masasolve ang problema mo pag nag-worry ka eh. Masasolve ang problema mo pag nag-pray ka. Lagi kong sinasabi, presence of God first, and the answer will follow. Ulitin ko presence of God first, and the answer will follow. Okay? Unahin mo muna ang Panginoon. Kapag inuna mo si Lord, isusunod niya na ang sagot sa hinihiling mo. 10 taon, 5 taon ka ng Kristiyano, hindi mo pa nababasa ang buong Bible. Yung pocketbook, wala pang 1 araw, tapos mo na. Okay, yung telenovela, yung series, okay po, 1 araw lang, tapos mo nang panoorin, yung Bible, hindi mo pa nababasa. Hindi mo pa natatapos. Dati comics yung binabasa namin. Yung iba, tik-tik. Okay po. Okay. Okay, read your Bible because it is the map and the light of your life. Nakuha po natin. Basahin mo ang Bible kasi yan yung mapa, yan ang ilaw ng buhay mo. Pang-apat, okay? Pang-apat, do not stay in your Egypt. Okay? The reason why, kung bakit hindi tayo lumalago spiritually, okay, nag-i-stay ka pa rin sa lugar ng Egypt. Ano ba ang Egypt? Egypt is a place of slavery. Egypt is a place of slavery. Deuteronomy chapter 1, verse 4 and 8. Basahin po natin, ano? Deuteronomy chapter 1. Ano pong sabi diyan? This was after he had defeated Sihon, king of the Amorites, who reigned in Heshbon, and at Edrei had defeated Og, king of Bashan, who had reigned in Ashtaroth. Ang hirap na basahin ito. 5. Okay. 5. This east of the Jordan in the territory of Moab, Moses began to expound this law, saying, the Lord our God said to us at the Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Verse 7. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Araba, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast,
to the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Ibalik mo sa verse 6. Okay po. 400 years, laging sinasabi ng marami, 400 years naging slave sila sa Egypt. Hindi po 400 years na naging slave sila. From Joseph to Moses, okay, 400 years. Nag-start po sila ng maganda. Kasi naging governor po si Joseph sa Egypt eh. Naintindihan po natin? Siguro naging slave sila maybe mga 100 or 200 years. Pero hindi 400. From 400 years, yung mga unang 1 taon, 2 taon, maganda po yung buhay nila sa Egypt. Okay po. Maganda ang buhay nila. Namatay si Joseph. Nagkaroon ng bagong Pharaoh. Okay? Yung mga Israelites na nakaupo sa magagandang upuan, pinalitan po sila ng mga Egyptian. Okay, natakot ang Pharaoh, natakot yung mga Egyptian na kasi dumadami po eh. Dumadami na po ang mga Israelites eh. Kaya inalis po nila yung mga Israelites na nakatayo, na nakaupo pala sa matataas na posisyon. And then inalipin po sila for 100 or to 200 years from best to worst. Minsan ganun po yung buhay natin eh. Nagsimula tayo ng maganda, okay? Pagdating sa dulo, pumapangit na po yung buhay natin. Nagsimula kang malakas, natapos kang mahina na. Nagsimula kang maganda ang buhay mo, okay, habang tumatagal, pumapangit na ang buhay mo. Para kang Egypt. Tingnan mo katabi mo, Egypt ba yan? Ulitin ko Egypt is a land of slavery. Dinala po yan sa Pilipinas yung Egypt. Okay? Yung mga driver dyan sa UP, gustong palitan yung mga jeep nila ng Egypt. Nakuha po natin. Ang driver talagang kawawang-kawawa po sila eh. Inalis yung mga lumang jeepney, mga jeep, pinalitan ng mga Egypt. Okay, ang Egypt, 2 million ang presyo. Ngayon, ikaw, jeepney driver ka, aalisin ka, kung gusto mong kumuha ng Egypt, dadaan sa cooperative, gagawin kang driver ng Egypt, and then, babayaran ka nila ng 700 a day, tapos babayaran mo yung Egypt ng 22 to 25 monthly. 25,000. Pero yung Egypt na yan, hindi mo pwedeng uuwi sa inyo. Gagamitin mo lang siya, gagawin kanyang bayaran, gagawin kanyang daily. Okay, 5 years, babayaran mo siya. 22 years, pero hindi mo pwedeng makuha ang Egypt. Kaya yung mga pasahero, yung mga drivers pala, ayaw nila kasi talagang aalipinin sila eh. Pahihirapan sila ng Egypt na yan. Kaya dapat inaalis yan sa Pilipinas. Wala pang tiba yung Egypt na yan. Yung iba nga, made in China yan eh. Basura na po yan sa China. Kaya maraming mga namumuno sa bansa natin, walang ginawa, kundi gawin Egypt ang buhay ng mga Pilipino. Sino sumasakay ng Egypt? Huwag kang mag-i-stay sa Egypt, kapatid. Okay po. Do not stay in your Egypt means leave the place of Egypt. Kaya nga ang ganda po ng plano ng Panginoon sa mga Israelita. Umalis kayo dyan sa Egypt. Pumunta kayo sa G-Liner. O sa RRCG. Hindi po, ano lang. Okay po. Delikado ang Egypt. Okay? Ang ganda ng plano ng Lord eh. Alisin sila sa Egypt, papuntahin sila ng Promised Land. Sino gusto ng Promised Land? Promised Land is a place of blessing. Promised Land is a place of abundance. Pero may mga Israelites, nung nakalabas na sila sa Egypt, gusto nilang bumalik ng Egypt. Okay, sino rito nilabas ka na ng Lord, gusto mo pa rin bumalik sa dati mong buhay? Pinalaya ka na ng Lord. Gusto mo pa rin maging alipin. Grabe.
Ang ganda ng plano ng Lord. Problema, ayaw natin ng plano ng Panginoon. Ang gusto natin, alipinin tayo sa Egypt. Hindi ka lalago kapag hindi mo iniwan yung lugar kung saan ikaw ay inaalipin. Okay po? Nasaan na ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Okay, iyan yung mga wrong place. Ano ba yung mga wrong place na yan? Ayan yung beer house, yan yung inuman, yan yung mga barkada mo, wala namang tinutulong sa'yo. Okay, nag-i-stay ka sa mga pinagpapalit mo ang mall sa Sunday. That is the wrong place. Okay, yan yung mga Egypt ng buhay natin. Ano pa yung mga wrong place na yan? Kailangan iwan natin yan. Yan yung mga... Minsan yung bahay natin nagiging Egypt na rin yan, wrong place eh. Ayaw na nating lumabas dyan. Okay, tinutubuan na tayo ng ugat sa mga bahay natin na yan. Okay po, hindi po tayo lalago dyan. If you want to grow, you need to leave your Egypt. Sabihin mo sa tabi mo, iwan mo na yung Egypt mo. Kaya hindi ka lumalago, meron ka kasing lugar na tinatambayan. Lugar, that is the wrong place. Kaya hindi ka lumalago, iwan mo na yan. Sabihin mo sa tabi mo, iwan mo na yung place na yan. Iwan mo na yung computer shop na yan. Iwan mo na yung pag-ML na yan. Okay po, hindi ka po lalago dyan. Iwan mo na yung kumukuti-kutitap na yan. Iwan na natin yung mga vision na yan. Okay po, we need to leave the place of Egypt kung saan ikaw ay alipin. Ikaw ay pinahihirapan. Okay po? Kaya maganda, meron pong lalaki, okay? First chapter ng buhay niya, dumaan siya sa isang lugar, okay, hindi niya nakita yung butas, nahulog siya doon sa butas na yun. Yung second chapter ng life niya, dumaan uli siya doon sa lugar na yun. Nahulog na naman siya sa butas. Third chapter, dumaan na naman siya sa lugar na yun. Okay? Nakita niya na yung butas, pero nahulog pa rin siya sa butas. Fourth chapter ng buhay niya, dumaan na naman siya, nakita na niya naman yung butas, nahulog na naman siya, nag-stay siya doon ng matagal. Hirap na hirap siya doon. Muntik na siyang mamatay. Buti nakaahon siya. Alam na natin may butas yung daan na yun, dinadaanan pa rin natin. Alam na natin malulubog tayo dyan sa lugar na yan, nag-i-stay pa rin tayo. Alam na natin na hindi tayo lalago dyan sa lugar na yan, okay, inilulubog pa rin natin yung sarili natin dyan. Bakit ayaw mong humanap ng ibang daan? We need to find a new street sa buhay po natin this year para po tayo ay lumago sa Panginoon. Amen ba? Leave your Egypt. Take it or leave it. Accept it or reject it. Hindi po tayo lalago kapag tayo po ay nanatili sa maling lugar. Kasi hindi po tayo mag-grow sa mga maling lugar niyan. Sa maling lugar, okay po, na ating pinupuntahan. Kailangan po nating iwan yan. Kung hindi ka na nag-e-enjoy sa presence ng Lord, hindi mo na mahal ang Panginoon, gusto mong tumambay na lang habang buhay, hindi ka makakapasok sa promised land. Yung verse 6, the Lord our God said to us at the Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Inilabas ka na ng Lord. Nag-camp ka na sa lugar na yan, sa bundok na yan, pero ang tagal mo na dyan, ayaw mo pa rin umalis. Ang tagal mo nang discourage, ayaw mo pa rin lumabas dyan. Nakuha nyo? Ang tagal mo nang pressured sa tao na yan. Patawarin mo na yan. Ang tagal mo nang naghihirap dyan, umalis ka naman dyan, kapatid. Sabi ni Lord, huwag kang mag-stay ng matagal sa mountain na yan. Why? Kasi merong promised land. Merong another land na ibibigay sa iyo ng Lord. Ang Egypt, that is the first land. Okay, and the second land is the promised land.
Kaya hindi mo kailangan mag-stay sa buhay mo na yan. Kung nahihirapan ka na dyan, okay, gusto mong mag-grow, okay, kailangan mong i-break yung tent. You need to break the camp. Okay, ano sabi diyan? The Lord our God said to us, oh, you have to stay long enough at this mountain. Sa verse 7, break camp and advance into the hill country of the Amorites. Kita nyo, kung gusto nyo mag-advance, we need to break the tent or the camp. Okay? I-break mo na yung mga discouragement sa buhay mo. I-break mo na yung mga utang sa buhay mo. God will help you if you have, kung meron kang desire na mag-grow sa Lord. Sabi mo, Lord, tulungan mo ko. Gusto kong mag-grow. Gusto kong mag-level up. Ayoko na mag-stay sa campsite na yan. Di ba sa campsite, hindi naman tayo nagtatagal ng 1 linggo? Ilang araw lang. 2 nights, 2 days. Kaya hindi ka pwedeng magtagal sa campsite. Kasi may another land na ikakangkar ka, may another land na ibibigay sa iyo ang Panginoon. That land is a prosperous land. Kaya lang hindi natin makukuha yung promised land kung hindi tayo aalis. Kung hindi natin i-break yung camp na yan. Kung hindi tayo mag-grow, hindi tayo makakapunta sa promised land. Ang makakapasok lang sa mga promised land, yung mga nag-a-advance. Sabihin mo sa katuwing mag-advance tayo. Okay po. Kung gusto mo na makakita ng mga hindi mo pa nakikita this year, kailangan mong lumago sa iyong spiritual life. Okay, sa mga babae, ano ba yung mga wrong place? Yan. Ang babae, makinig kayo ha. Meron din para sa mga lalaki. Okay? Yung mga wrong place sa mga babae, huwag kayong humanap ng pogi. Huwag kayong humanap ng magandang lalaki. Sa mga babae, sa mga lalaki, huwag kayong humanap ng magandang babae. Kasi akala nila ang Egypt maganda na eh. Yun pala. Place of slavery. Kaya sabi ng mga Israelites, gusto kong bumalik sa Egypt. Doon, nakakain ako ng maayos. Nabasa niyo yon? May mga Israelites na gustong bumalik sa Egypt. Gusto niyo pa bang bumalik sa Egypt? Kasi doon, masarap doon eh. Andyan yung mga pleasure, okay, andyan yung mga entertainment. Yan yung mga gusto natin. Kaya hindi tayo nag-grow. Inalis ka na nga ng Lord sa Egypt, gusto mo pa rin bumalik sa dati mong buhay bilang alipin. Okay, kung hindi natin i-break yung place, yung camp, hindi tayo mag-grow spiritually. Hindi tayo makakapunta sa promised land. Alam niyo sa promised land, yung isang bunga ng grapes, yung isang piraso, sinlaki ng buko. Sinlaki ng mukha nyo. Okay, isang bunga lang yun, isang piraso lang. Grabe, ganon kasagana sa promised land. Hindi mo itinanim, aanihin mo. Mahirap ikaw nagtanim, iba yung umani. Kasi walang protection ng Lord. Okay, grabe ang magbigay ang Panginoon talaga. Okay po, last. Tandaan nyo, we are called to advance. Okay? Hindi ka tinawag ng Panginoon para manatili dyan sa place of slavery. Okay po? Iwan na po natin yung mga lugar kung saan hindi ka mag-grow. Iwan mo na yung mga lugar kung saan lalo kang nalulubog. Lalong nagpapahina sa'yo, lalong nagpapahirap sa'yo. Okay? Iwan na po natin yan. Panglima, dito na po ako matatapos. Okay? Saan ba yung panglima? Leave the people who are not worthy to follow. Leave the people who are not worthy to follow. Kung gusto mong lumago sa iyong spiritual life, okay po, kung gusto mong lumalim, makilala mo pa ang Panginoon, iwan mo yung mga tao na hindi karapat-dapat na sundan. Hindi karapat-dapat na samahan. Okay, sino ba yung mga tao na yan? Tignan mo yung katabi mo, karapat-dapat ba yan sundan? Karapat-dapat bang samahan yan?
Iwan mo na yung mga tao na hindi karapat dapat samahan. Kasi ipapahamak ka niyan. Sisirain lang niyan ang buhay mo. Jowa ko nga, iniwan ko eh. Ayaw mag-serve sa Lord eh. Hindi, iwan kita. Diba? Hindi sila worthy na sundan. Hindi sila worthy na samahan. Maghanap ka ng mga tao na karapat dapat samahan. Kailangan ang samahan natin, yung mga Iron Man. Alam niyo yung mga Iron Man? Yung meron sa Bible, iron sharpen iron. That is the Iron Man. Kapag sinamahan mo ang tao na yan, lalago ka. Kapag sinamahan mo yung tao na yan, lalakas ka. Yan yung iron sharpen iron. Tawag ko po dyan mga Iron Man. Tingnan mo yung katabi mo, Iron Man ba yan? Okay, pinalalakas ka ba niyan? Dinadala ka ba yan sa magandang lugar? Okay, pinapalalim ka ba niyan sa Lord? Samahan mo yung mga Iron Man. Okay, yung magpapatalas sa'yo. Yung magpapagaling sa'yo. Yung magpapalalim sa'yo sa Panginoon. Iwan mo na yung mga tao na toxic sa buhay mo. Kung ang jowa mo, nilalayo ka sa Lord, iwan mo. Kahit maganda pa yan. Yung mga asawa niyo, wag niyo lang iiwan. Okay po. Okay, leave the people who are not worthy to follow. Kung gusto mong mag-grow this year, kung gusto mong makilala pa ang Panginoon, okay, leave the people who are not worthy to follow. If you want to grow for this year, you need to have a new mindset. Magkaroon ka ng bagong mindset. Magkaroon ka rin ng mga bagong tao na mayroong bagong mindset. Nakuha niyo po? Kapag ang sinamahan mo, yung mga barkada mo na laging tambay, magiging tambay ka rin habang buhay. Okay po? Avoid the people who destroy you. Okay, avoid the people who layuan mo yung mga tao na magpapahamak ng buhay mo. Avoid mo yung mga taong mag-ahatak sa'yo, papalayo sa Panginoon. You need people who worth following. Okay po? Yung bang katabi mo, karapat dapat bang sundan yan? O hindi? Sino ba ang sinusundan yan? Para sundan mo rin siya. Marami po sa atin sumusunod sa mga tao na hindi naman karapat dapat sundan. Marami sa atin sumasama sa mga tao na hindi naman karapat dapat samahan. Lalong-lalo na yung mga negative na tao. Yung mga marites na tao. Yung mga parites na tao. Okay? Mga lalaki, mga parites din yan. Okay po. Magandang pag-usapan natin kung paano po tayo lalago this year, 2025. Amen ba? Sino gustong lumalim sa Lord this 2025? Amen. Pag lumalim ka, pag lumago ka spiritually, expect blessings. Nung bago po tayo yung magkuhaan ng mga lobo, okay? Sabi ko sa Lord, Lord, gusto kong lumalim. Gusto kong makilala pa kita, Panginoon. Kasi, sabi sa Genesis, okay po, si Adan, binigyan ng partner. Sinong partner niya? Si Eva. Ang lalaki, binigyan ng partner. Yung asawa niya. Ibig sabihin ng partner, katuwang. Okay? Hindi alila. Okay po? Pag sinabing partner, siya yung makakatulong mo. And you know, the Lord is our helper. The Lord is our partner. The Holy Spirit is our partner in our ministry. Kaya yung natanggap ko nung yung papel sa lobo, sabi ko saktong-sakto. Kasi gusto ko pang lumalim sa Panginoon. Gusto kong mag-grow spiritually. Kasi hindi lalago ang outreach, hindi lalago ang church, hindi lalago ang buhay mo kapag walang partner ng Holy Spirit. Sabi ko,
partner ng Panginoon. Sa ministry po natin, kailangan partner natin ng Lord, partner natin ng Holy Spirit. Okay? Kasi kung wala tayong partner, mahihirapan tayo. Okay po, sige, tugtugan mo na ako. Okay, sino taas ang kamay ng mga Iron Man? Okay. Iron, sharpen iron. Kapag may sumama sa'yo, maraming matututunan. Pag sumama sa'yo, isasama mo sa prayer mountain. Okay? Pumunta po tayo sa garden. Kaya si Jesus lagi siya nasa Garden of Gethsemane. Okay po. Huwag tayong mag-stay sa isang lugar. Ang tagal mo nang discourage eh. Okay. Ang tagal mo nang pinahihirapan. Ang tagal mo nang slave. Ang tagal mo nang alipin. Pero nag-i-stay ka pa dyan. Yung iba nga nag-e-enjoy pa eh. Sige, tayo po tayong lahat. Mga kapatid, we need somebody who bring us to the promised land. Listen to me, ah. We need somebody who bring us to the promised land. And we need a person who is nudging us to the darkness place. Kailangan natin ng mga tao na aalis sa atin doon sa dark place. Okay, doon sa kamay ng kaaway. Kailangan natin, we need somebody who is not us in the hands of the enemy. Do not stay in the camp of the enemy. Hindi ka dyan mag-grow. Mag-desire ka, kapatid. Mag-desire ka na lumago sa Panginoon. This 2025, okay po, i-desire mo, magkaroon ka ng action to grow deeper and deeper in your relationship with God. Huwag kang maging kagaya ng kahapon, bukas ganun ka na naman. We need someone who help you. We need someone who help us. Alisin tayo dyan sa mga discouragement na yan, sa mga failures na yan. We need someone who help us to level up us, to prosper us, to have a victorious life. We need somebody, maybe ang katabi mo, that is the Iron Man of your life. At magiging Iron Man ka rin ng iba. Leave the negative people. Leave the place of Egypt. Mawala ka na rin sa pagkakagapos sa iyong mga excuses sa buhay. Mag-devotion ka every day. Have quality time with God. Yan na, ano mo na nga. Amen. Hallelujah. Sino rito, sasabihin mo, yung computer shop na yan, hindi ko na yan papasukan. Yang lugar na yan, hindi ko na yan tatambayan. Itong mga taon to, iiwan ko na yan, hindi ko na sila sasamahan. Kasi hindi naman nakakatulong sa akin yan. Nilulubog pa ako yan, pinapahina pa ako yan. Itong taong to, yan ang mga sasamahan ko. Hindi ka i-invite sa Starbucks, sa mga kainan, i-invite ka niya sa mga mentoring, sa mga Araneta, Coliseum. Pasalamat ka sa mga tao na yan, nag-i-invite sa iyo, nagsasama sa iyo sa mga taong lugar, inaalis ka sa maling lugar. Let us close our eyes. And itong song na to, ano natin sa life natin.
Sige, kausapin mo ang Lord. Kausapin mo ang Holy Espiritu. Siya lang ang magbibihis ng Christ-likeness sa buhay mo. Ang Holy Spirit ang nagbibihis ng Christ-likeness sa buhay natin, hindi ang katabi mo. Sige, kausapin mo ang Lord. Yung Panginoon, gusto kong lumalim. Gusto kong makilala ka this 2025. At sa marami pang taon na dadaan, kailangan kong lumalim, Panginoon. Iiwan ko na yung mga lumang tao. Iiwan ko na yung mga lugar na hindi ako lalago, Panginoon. I need to join, Panginoon, sa mga tao na nagmamahal, Panginoon, sa inyo. Mga kapatid, yung nakaraan po natin, hingi na natin ng tawad sa Lord. Kalimutan na po natin yan. New Year is a new beginning po sa ating mga buhay. Hallelujah. Sige, i-offer nyo yung buhay nyo ngayon sa Panginoon. Sabi nyo, Lord, maglilingkod na ako sa inyo, Panginoon. Ibibigay ko na ang buhay ko, ibibigay ko na yung lakas ko sa inyo, Panginoon. Lord, nagsasawa na ako sa dating buhay ko, Panginoon. Lord, alisin ko na yung mga excuses sa buhay ko. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa Lord, hingin ka ng tawad sa Panginoon sa mga naging matigas tayo, naging disobedient tayo. God is willing to forgive us. God is willing to help us to grow deeper and deeper ng ating pagmamahal sa Panginoon. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Okay, kausapin mo ang Lord ng heart to heart. Si Lord ang lagi mong kausapin, hindi kung sino-sino. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Sabay-sabay po natin kantahin. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. One more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I worship you, Spirit and in truth. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Continue to empower us, Panginoon. Lord, lagi kaming lumapit sa inyo, Panginoon. Every day.
Renew our heart. Renew our mind. Renew our spirit, Panginoon. Lord, nais mo sa amin na makita kami, Panginoon, na lalong lumalago spiritually, Panginoon. Lord, thank you so much for your wonderful message, Panginoon. Iiwan namin yung mga bagay na nakaraan, Panginoon. Naging pasaway kami, Panginoon. Ngayon, magiging masunurin kami, Lord God. Hallelujah. Gusto namin lumalim, Panginoon. Gusto namin lumago spiritually upang makilala ka pa namin sa aming mga buhay, Panginoon. Prepare us, Father God, for this 2025. Lord, marami kaming i-advance, Panginoon. Marami kaming i-conquer na lugar, Father God. Marami kaming dadalhin mga tao sa inyong harapan, Panginoon Diyos. Great things will happen, Father God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Lord.